Good day to all of you. I'm Nestor Jarel Armorain and I'm here in front of you to discuss my topic. To begin with, we have the stages of interrogation. If you may ask, ngano na may stages sa pagkandak sa interrogation? So the main purpose of that is to provide step sa buhatonon sa mga interrogator in order for them to effectively gather information or evidence from the statement of the perpetrator. So interrogation have four stages. And let us proceed to the first one. In the first stage is we have the formation. It is the framework for how the interrogation may be determined. Kani siya, pwede na to ni siya i-relate sa ginahatag na instruction sa atong mga professor. Moingon sila when answering the exam kay dapat in uppercase and no erasure. Kung balik kung i-relate na to ni sa formation kay mauning the settle of rules nga kung unsa ang pwede buhaton ug dili buhaton sa mga interrogator. Ang best example sa dili jud nila pwede buhaton kay to use excessive force or to threaten the lives of the suspect. Dili jud nato ma-deny nga gina-apply ni sa atong mga interrogator o ginabuhat na nila para makuha nila ang information or to confess ang mga suspect kung unsa ay lang gibuhat nga crime act. Pero namo koy mga instances nga ang mga perpetrator or ang mga suspect kay mga bata pa gani og mga minor. Once manggod ang mga interrogator gina-threaten sila o ginahadlok katong mga minor kay kanang dili sila makatarog og una gani tapos mahadlok sila. Imbis kabalo sila kung kinsa ang nag-commit sa crime or ang kinsa ang perpetrator, moangkon na lang noon sila. Nagaangkon sila kay murag coping mechanism gani nila para mahuman tong panghadlok sa mga interrogator ug para mahuman na ba dili na sila ma-pressured. Kaya naadyo nay mga don'ts ug do kung unsa ang pwede buhaton sa mga interrogator. So the second stage is we have the preparation. So it is a further preparation is appropriate before interrogator moves into action. Kani siya kay morning ginahatag na coverage sa atong mga professor ba kung unsa ang manggawas sa exam. Kung i-relate na to ni sa interrogation kay mauning kailangan studihan sa mga interrogator kung unsa ang kailangan nila kuhaon sa pagkandak ani nga butang. Kay dili man gud pwede nga ang interrogator wala siya alam ba kung unsa ang sala sa suspect. Example, ang suspect nakakommit siya murder. Imbis ang interrogator mangutana about mga murder nga related gani nga pangutana, mangutana siya like in rape cases, mangutana siya ngano gi-rape man ni babae. So mali na siya kay dili man gud rape ang gibuhat sa suspect kundi murder. Kaya ang mga interrogator kay kailangan dun sila knowledge ba before to conduct the interrogation ug para aware sila ba kung unsa ang kailangan nila kuwaon ug para mapa-admit nila or mapa-confess gani sa mga suspect kung unsay lang gibuhat na crime or admission. So the third stage is we have the interaction. So it is a series of question and response. So bali mura na siya exam or exam day or kung di main event na kailangan buhaton sa mga interrogator. Mo na ning ilang mga question tapos ang response sa mga interrogi. Kung mapansin ninyo sa exam gani kay mo nadyoy times nga nadyoy isa ka question nga lisod jud sabton og baka pangutana ta ngano naa pa man na wala man ni siya na cover. Kana siya nga scenario kay pwede na nato ma-relate sa mga suspect gani when they answer in deceptive way. When we say deceptive, mao na mga inaccurate gani nga answer, dili sila nagatug-ag og tinuod og nagaatik-atik lang sila to avoid na guilty sila. Once ma-caught ni sa mga interrogator, makarealize sila ay kani nagaatik sila. Ang pamaranan nila kay gina-asob nila question pero in different ways. Mao nang importante jud nga ang mga interrogator kay knowledgeable jud ba og kabalo siya nga or makita niya ang pattern sa mga suspect. And the fourth stage is we have the completion. It is a body of information collected is analyzed. So kani siya mo na ning result sa exam. Diri na makita kung unsa ang tama ug mga mali sa pag-answer sa mga estudyante. Kung i-relate na to ni sa interrogation kay mauning pag-analyze nila sa ilang nakuha nga information ba ug sa mga tubag sa mga suspect.
Diri na nila makita kung guilty ba jud ang suspect or dili, or naay lain nga tao or perpetrator na nag-commit sa crime. So para dali na to masabtan, nanay 4 stages ang interrogation. Ang first stage kay mao na tong formation. Dili na tong mga instruction kung unsa ilang pwede buhaton. Ang second stage kay mao na tong preparation. Mao na ning coverage sa exam or mao ning kailangan i-research sa mga interrogator. The third stage is we have the interaction, the main event or ang final exam, or mao ning kailangan buhaton sa mga or diri na tong part nga kailangan makakuha og confession or admission from the interrogee. And lastly, we have the completion. Mao na ning result sa exam or mao na ning result sa nag-gather na information sa mga interrogator. So that is all for my report. Thank you for watching and God bless.